Magandang araw mga kaibigan. I-greet ko lang ng happy birthday si Chris Torres, isa sa mga masugid kong subscriber from Mindanao. Happy birthday, Chris. Okay, pag-usapan natin ngayon si Senator Bato de la Rosa. Nasa kanyang kamay ngayon, nasa kanyang balikat, depende sa kanyang desisyon o gagawin para maliwanagan once and for all ang issue, yung pulburon issue na pinasabog ni Maharlika lately. Diba, nagpakita si Maharlika ng dokumentos galing sa PIDEA na nagsasabi na kasama nga sa narcolis si Bongbong Marcos Jr. noong 2012. Kaya lang, yung mga dokumentos na ipinakita ni Maharlika, sinagot ng PIDEA na peke. Generated lang yun ng artificial intelligence. So, magkasalungat. Ito, ang magandang development, yung PIDEA agent na pumirma doon sa pre-operation report o yung mga dokumentos na pinakita ni Maharlika, matapang na nagpadala ng sulat sa PIDEA chief. Binasa yan ni Maharlika yung sulat na yan at ipinost na rin niya sa kanyang Facebook page. Yung PIDEA agent, nagpapaliwanag siya sa PIDEA chief na kung ano talaga ang nangyari sa mga panahon yun, yung kanyang first-hand experience o information, bakit nagresulta sa dokumento nga pinirma niya na magkakaroon ng surveillance o raid doon sa condo unit sa Makati. Handang magsalita. Yung sulat niya kay PIDEA Chief General Lasso, copy furnished Office of the President, Congress at saka Senado. So, I don't know, sa inyong paningin, ako, sa PIDEA, medyo kabado sila nito. Kasi meron ng third-party witness eh. Baka lalong mapapatunayan na totoo yung sinasabi ni Maharlika pag aksyonan nila ito. Kaya ang PIDEA, sa tingin ko, na problema ngayon, dito paano nila i-handle itong PIDEA agent na ito. The same thing with the Office of the President, kabado na yan. So ang pag-asa natin is dito sa yung sulat na pinadala sa House of Representatives at saka Senate. Kaya lang, alam naman natin, ang House of Representatives, malaki ang posibilidad, sa tingin ko lang na hindi rin aaksyonan. Sa Senado lang, ang tingin ko may pag-asa na aksyonan yung sulat na yun kasi handang isiwalat ng PIDEA agent yung nalalaman niya. So yung sulat na yun, I'm very sure na makakarating sa Committee on Dangerous Drugs na ang chairman, si Senator Bato. Last year, nung kasagsagan ng mga yung kaso ni Mayo, Police Master Sergeant Mayo, ang daming mga Senate hearings na kinandak ni Senator Bato tungkol sa droga involving ang mga pulis. So ito ngayon, mas malaki ang issue dito kaya ang nasasangkot mismo ang Pangulo ng Pilipinas. So ang tanong, mayroon bang tapang, mayroon bang sapat na paninindigan, prinsipyo si Senator Bato na imbestigahan itong pulburon issue tungkol sa PIDEA leaks? Yun ang tanong. So ano sa tingin nyo mga kababayan? Kayo muna mag-comment. Iimbestigahan ba ito ni Senator Bato?
Okay? So, ito na. Napakalaking opportunity na dumating sa political career ni Senator Bato. Okay? Kita ko, may dalawang nag-uumpugang bato at naiipit si Senator Bato. Ang mga pro-PBBM congressmen o mga officials, they will do their best to stop itong Senate investigation. Gagawa sila ng paraan para hindi ito matuloy. Kasi sa tingin ko, yung PDEA agent, handang magsalita. Kasi ito, na-research ko si Maharlika, tinatakpan niya yung pangalan ng agent. Hindi pa rin niya ipinapakita hanggang ngayon. Kailang ako, napag-alaman ko na kung sino yung PDEA agent na yun. Meron akong kopya sa mga PDEA leaks, yung expose ni Marlica, nandun yung pangalan niya at hindi natakpan ng Snope. At nalaman kong feedback yung karakter ng PDEA agent na ito is walang sinasantok. Trabaho lang. Hindi siya apektado sa mga politiko o sa mga boss o ano. Kung ano ang tama, yun ang kanyang ginagawa. Kaya, to me, napakagandang development yung sulat na ipinadala ng PDEA agent sa PDEA chief na copy furnace sa Senate. So kung ako ang inyong tatanungin, yun na nga, may grupo o puwersa na mag-advise kay Senator Bato na huwag kang mag-investigate. Kailangan mayroon ding grupo na i-investigate mo yan. Panahon na para malaman ang katotohanan. So, yun na. Maiipit sa dalawang bato si Senator Bato de la Rosa. So, let's pray na ang senador ma-enlighten siya at gawin niya kung ano ang tama. Kung ako, si Senator Bato de la Rosa, iimbestigahan ko yan. Okay? Iimbestigahan ko kasi para once and for all, maliwanagan ang taong bayan kasi sabi ng PDEA, fake. Okay? Kaya lang, si Maharlika naman, yung mga paliwanag niya, napaka-convincing na hindi fake. So para once and for all, maalis na ang duda o confusion ng taong bayan, di mas magandang imbestigahan, di ba? Kasi sabi ni Atty. Roque, basta yung PDEA agent na yun, lumantad sa publiko, at patunayan na perma niya yung nandun sa pre-operation report, authority to operate and others, perma niya, plus maipakita ang original document, yun na yun patunay na hindi fake yung mga dokumento. Nandyan na yung PDEA agent. So dapat, karapatan ng taong bayan na malaman ng katotohanan. So, let's pray for Senator Bato na magkaroon siya ng balls, matapang na paninindigan para imbestigahan niya ito. Sino ang mananaig? Yung mga sulsul. Kasi may sulsul. Wag! Delikado yan. Pag-iinitan ka. Ito namang isang grupo. Sige na. Pagkakataon na natin yan. Imbestigahan mo. So, sino yung grupo na mag-encourage kay Senator Bato na imbestigahan? Hindi ko na lang babanggitin. Basta kayo na ang bahala. Okay? So, very exciting ang mga kaganapan ngayon. Kasi napakalaking issue ito. Simpleng solusyon man lang sana. Yung post ni Atty. Vic na lead by example. Sabi niya, sabi niya, Atty. Vic, private citizen lang ako. Kaya ito, nagpa-drug test ako. Negative. Sana sundan ito ng mga namumuno
para once and for all, matigil na yung issue sa paggamit ng illegal nga droga, ay magpa-drug test sila. Nananawagan sa nasangkot sa pulburon issue. Simpleng kahilingan, simpleng solusyon, magpa-drug test. Hanggang ngayon, wala man naman nagpapa-drug test. Kaya ito ngayon, sana magbunga, magresulta ito. Yung sulat ng PDEA agent na ipinadala sa Senado ay imbestigahan ni Senator Bato de la Rosa. Yan ang aking dalangin. Mabuhay po kayo, Senator de la Rosa. Sana gawin nyo kung ano ang nararapat, kung ano ang tama.